nagkakaisa at nagtutulungang pamilya. Oh, inggit kayo, no? Siya nga pala, may kapatid ako. Siya naman si Ate Jam. Kahit na madalas kaming mag-away, love namin ang isa't isa. Pati si Mommy and Daddy, love na love ko din. Ang swerte nga namin ni Ate sa magulang namin eh. They always have time for us. Tuwing weekend, pumupunta kami sa mall, tapos Daddy always carry me on his arms. While Ate Jam is with Mommy. Every night, tinuturuan din kami ni Mommy ng homeworks, pero di niya kami pinagagawa ha. Bado kasi yun. Dapat kami ang gumagawa ng homeworks namin. Tapos before matulog, Mommy used to read us bedtime stories. Love na love nga namin ni Ate Jam yung stories about princesses eh. But the sad thing is, me and Ate stopped believing in fairy tales and happy ending. Because a few years ago, Daddy left us. And now, I know that he is heaven na. At dito na nagsimula ang pagbabago ng pamilya namin. Mama is such a busy person na since nung nawala si Daddy. Sabi niya, she's doing it daw for our sake. Minsan nga hindi na nakakauwi ng bahay si Mami eh. Tinatawagan niya na lang si Yaya to inform us na hindi pa daw tapos sa work si Mami. Kaya sa next day na lang uuwi. Our new project, and it's about fashion. Alam naman natin na sa lahat ng bagay sa ating paligid, ang fashion ay palaging may kinalaman. So, ang magiging title ng project namin is about empowerment. Andito ako para ipakita sa inyo yung mga bagay, yung goals, at kung ano yung kailangan nating gawin para makuha ang tiwala ng ating consumers. So, ito yung mga kailangan natin at pinaplano natin na magagawa natin sa loob ng sana ay may lamang na panahon upang makamit natin agad yung goal natin. And our goal is to win the consumer's trust. Gagawa tayo ng mga magazines na ipapakita kung ano yung kaya natin ibigay sa kanila at kung ano ba talaga yung kalidad na kaya nating ibigay or exert lahat ng best natin as effort para hindi sila magsisi sa pagtakilig sa product natin. Therefore, we need five things to meet our goal. Okay, sorry for the interruption. Kailangan natin ibigay ang loyalty natin sa kanila para makuha nila ang tiwala at yung binibigay natin sa kanila ay may pinagay sa atin. Hello sa inyo! Diba Daddy died a few years ago? Kaya simula nun, hindi na uma-attend si Mami ng family day. Kasi kapag niyayaya namin siya, ayaw niya na kasi sayang daw yung deduction sa salary. Kaya sa amin ni Ate, it's just a normal day. Kaya gumawa kami ng surprise para kay Mami. Tinanong namin yung assistant/secretary niya kung magkano yung salary niya. Kapartner nga namin si Tita Ivy sa surprise namin eh. Ay, Divina! Diyan na si Mom!
Sabi ko po, bakit naman? Sabi po nila para daw po pag-ipunan nila, para daw po this family day daw po, magkakasama kayo. Are we cancel all my meetings for this day? Sige. Ma'am, saan po kayo pupunta? I'll be a good mother to my children first. Sige po, ma'am. Bye-bye. Ang kalagahan ng prinsipyo ng solidarity o pagkakaisa. Kailangan ng pagkakaisa para sa pagtamo ng makatao, makatarungan, mapayapa at maunlad na lipunan. Ang pagkakaisa ng mga bansa o sangkatauhan ay nagdudulot ng pagtugon sa mga pangangailangan sa buhay para sa karamihan kung hindi man sa lahat. Ito ay hindi lamang sa mga pagkain, damit, bahay na masisilungan kundi para sa mga di material na pangangailangan tulad ng edukasyon at komunikasyon. Nagkakaroon din ng mabilis at malawakang pagbabahaginan ng kalinangan tulad ng panitikan, sining at musika ng iba't ibang bansa at lahi. Ito ay nagdudulot ng higit nilang pagkakaunawaan at pagpapahalaga sa kanilang kalikasan, talino at likas yaman. Sabi nga nila, ang pamilya ang pinakamahalagang unit ng lipunan. Sa pagsasama ng bawat pamilya nabuo ang lipunan at sa pagtutulungan ng bawat pamilya naging maunlad ang lipunan. Upang magkaroon ng isang mabuting lipunan, ang bawat pamilya ay kinakailangan maging mabuting ehemplo. Sa pamilya nagsisimula ang kabutihang panlahat.